Sabado na to ay meron tayong special guests. Okay, napaka-special. Although suki na natin siya, siya po ay inimbita ka uli dito para magkwento naman sa atin sa kanyang mga experiences, sa kanyang pinanggalingan at ang mga challenges na kinakaharap niya ngayon sa kanyang pagbabalik. Pinakikilala ko po ang Regional Director ng Environmental Management Bureau ng DNR dito sa Region 3, si RD Lormelin Claudia. Ma'am, mag-greet mo na kayo. Isang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansang umaga sa iyo, Rox, at syempre sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa. Milyon-milyon yan. Talaga, milyon-milyon yan. Dahil nakakarating itong programang ito sa iba't ibang... Sa Region 3, ma'am. Sa Region 3. At yung mga fans natin, fans mo, Rox, ay mag-tape nito, no? And makakarating pa elsewhere ito. Okay, sige. Ma'am, galing kayo ng Region 2, di ba? Galing tayo sa Region 2, Rox, at sa Region 6 as EMB well. Director din sa Region 2. Tama. Ano ba pagkakaiba ng Region 3 sa Region 2? Malaki din ang pagkakaiba, no? In terms of sa challenges na kinakaharap ninyo sa inyong trabaho. Masasabi ko na mas challenging ang work talaga dito sa Region 3 dahil alam naman natin na very progressive ang Region 3, no? Maraming industries, maraming establishments, and ang population malaki. At ito ang catch basin ng overflow ng economic activities ng metropolis, no? Although sa Region 2 nagpo-progress na rin with Cagayan Economic Zone, no? Kasama yung sa area ninyo ang Cagayan Economic Zone. Meron na bang locators tayo doon? Marami na ring locators doon. At that's a big area, Rox, about 54,000 hectares. Pero hindi pa napupuno. So may challenge din doon dahil magi-start na rin ang development. In terms of workload, ECC, monitoring, ilang percent bang, ilan ang difference niya? Siguro, times 4. Times 4 of the bulk of work being handled here in Region 3, no? As compared to that in Region 2. Malaki talaga yung, at saka yung challenges. Like for example, dito sa Region 3, marami tayo dapat i-rehabilitate na ecosystems. Katulad tubig, ng Marilao, may Kawayan, yung sa Obando, meron tayong MMO project diyan, no? We do it with other stakeholders. Doon kasi sa Region 2 hindi pa ganoon kapolluted. Marami ba kayo napasara doon? Wala akong natatandaan. Dito ang dami. Wala tayong natatandaan pero pinasarang kumpanya. Dito at kasama natin ang mga partners natin sa media, no? Ito pinagmamalaki ko maski sana ako pumunta, Roxe, na ang success ng Environmental Management Bureau talaga ay yung partnership with the stakeholders, especially the media. No, dito marami tayong mga napasara at na-improve ang kanilang operations after some time, no? Matatandaan mo at alam ko kabisado mo ito yung nangyari diyan sa Porac, yung ating mga livestock operations diyan sa Tarlac. Problema pa rin yung ating poultry. Ano ba yung mga problema na iniwan nyo sa Region 3 noon? Na pagdating nyo yun pa rin. Andun pa rin. Pero natutuwa naman tayo maski may problema pa rin, may improvement na. Kamukha ng improvement na. Like for example, yung mga piggery operations in Tarlac, no? Kung nung umalis ako, iisa lang yata yung may tinatawag na CIGAR, yung Covered In-Ground Anaerobic Reactor. Ito yung methane generation, ano? Yung tinatanggal niya yung methane gas na greenhouse gas, nakaka-deplete talaga sa ating air quality, no? Ngayon, meron na sila at hindi lang siguro mga 5 or more ay mayroon ng CIGAR. Dito sa Porac, ma'am. Kasi dito, palaging complain nila sa Porac. Meron na ba silang ganyan sa Porac? Meron nang inaayos diyan. May biogas system na. I was told, i-check pa natin yan. At patuloy naman din yung multi-partite monitoring natin. Ngayon, ang gagawin natin diyan ay dapat lang mas tutukan natin. Oo. Nakakatuwa dito sa Marilao, May Kawayan River System, which we started way back in 2000. Yung mga baseline data gathering, water quality sampling,
survey of industries, mapping of industries. Ngayon, patuloy natin ginagawa. At least ngayon, meron ng tinatawag na Water Quality Management Area. Yung at may governing watershed board na. Ano na. Itinatag ito nung panahon yun. Di ba? Yes, we started the groundworks for this at paalis na ako noon nung nakahanda na para maitatag itong tinatawag na WACMA at yung formation ng governing board. Kasi ngayon nagmamonitor tayo at kasama din ako sa Metro Manila project natin. Manila Bay. At nagre-report yung mga staff ninyo tungkol sa mga monitoring nila sa iba-ibang ilog. Maganda Dito sa nabanggit mo Region yan. Yung Manila Bay, biruin mo ang challenge natin ngayon, nanadatnan na natin ay i-classify o ipapanatilihin natin na ang Class SB. Class SB na ngayon Good for alam swimming. natin. Ang Class SC ngayon yan, Pag tingnan mo ang Manila Bay, alam natin, Rox, maski sino ang itanong natin dyan, parang imposible na gawin. How long will it take before we can make Class SC into Class SB? Malaking challenge ito sa atin. And we hope we could find some changes within our lifetime. Major tributary, ma'am, ng Manila Bay ay yung Pampanga River. Ano ba yung status ng Pampanga River? Minomonitor naman natin yan. Isa yan talaga sa matagal na nating minomonitor. Ang balak natin ngayon, Rox, with the challenge, maglagay tayo ng mga trust traps man lang along the or on those rivers na nagdi-drain sa Manila Bay. Para rivers lang draining to Pampanga River and then Pampanga River to Manila Bay. Manila Bay. Yun ang gagawa tayo niyan. And so, kailangan ko talaga ng tulong ng mga industries, ng local government units, stakeholders, the media, para naman din ang ating mga partners ay pag pinagtulong-tulungan natin, we can put up some trust traps. May fund naman for that. Ang kailangan lang natin yung immobilize natin talaga itong mga partners natin and ma-realize natin siguro in 3 months time, ma-put up na natin yung trust traps. Just even for the physical. Trust traps. Harangan natin yung basura para hindi mapunta. Kasi malaking problema ang basura. Alam naman natin na about 70% ng problema natin sa water quality nanggagaling sa improper waste management. Okay, ma'am, magbabalik muna tayo para mamaya pag-usapan natin mga programa ninyo naman para sa Region 3 para sa inyong pagbabalik.